So, kamusta po kayo? Kamusta po? Kamusta po? Amen. At paano ko ba sisimulan? Kasi may nalaman po kung isang story na may isang church member na nagtanong sa pastor. Sabi ng isang church member, Pastor, may problema ako eh. Sabi ng church member. Anong problema mo? Sabi ng pastor. Kasi po, umaate naman po ako lagi. Tapos minsan nagbabasa ng Bible, minsan nagpe-pray. Pero ang problema ko po ito, lahat po ba'y nakikinig? Ang problema ko po, hindi ko po mamahal ng gusto si Lord. Hindi ko po siya malagay na number 1 or first love ko. Pero umati naman ako ng church. Pero hindi 100% yung love ko kay Jesus eh. Anong problema, pastor? Yung pastor ang bilis sumagot ng pastor. Sabi ng pastor sa kanya, alam mo, sa tingin ko, hindi yun ang problema mo. Kasi ano yung problema ng member? Hindi niya mamahal si Lord. Pero umate naman, di ba? Umate naman. Tapos nagbabasa ng Bible, nagpipray. Pero hindi niya mamahal si Lord. Sabi ng pastor, hindi yan ang problema mo. Alam mo kung anong problema? Lahat ba nakikinig? Gusto ko makuha niyo itong kwentong to eh. Sabi ng pastor sa kanya, hindi yan ang problema mo, bro. May talagang problema ka. Ang problema mo, ito na, hindi mo talaga lubusang nauunawaan pa yung pag-ibig ni Lord. Kasi pag naunawaan mo, gano'ng kalalim, gano'ng kalawak, gano'ng kalaki ang pag-ibig ng Lord, saka mo lang siya mamamahal ng gusto. At tanungin mo ngayong katabi mo, ganun din ba problema mo? Siguro, love na love mo si Lord, no? Ganun naman. Sa anong problema daw ng ano daw ang problema, sabi ng pastor? Pag naunawaan mo kung gaano ka kamahal ni Lord, saka mo lang siya mamamahal ng gusto. So ngayon po, ang topic na binigay sa akin ni Pastor Celso is about unconditional love. Sabi nyo nga, unconditional love. Pero ang title na ginawa ko po ay All for Love. Okay? So 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loves us. So, minahal natin ng Diyos dahil siya ang unang nagmahal po sa atin. So, tanong ko po sa inyo, are you ready for the word? Handa na po ba tayong makinig? Amen. So, ang request ko lang po sana sa bawat isa na nandito ay pagbigyan nyo lang ako ngayon. Kukunin ko lang ang 100% attention nyo from front to back, from side to side. Gusto kong makuha yung inyong 100% attention. Okay lang ba? Kasi napakaganda na itong topic na bigay ni Pastor Celso sa atin. So, about unconditional love. So, alam niyo po ba ang cross ay hindi nagsisimbolo ng religion? Ang cross po ay hindi nagsisimbolo ng religion, kundi ito po ay expression ng unconditional love ng Panginoon. Expression po siya. Hindi siya image ng relihiyon, kundi isa siyang pagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Can I hear your amen? So, paano po ba natin masasabi na unconditional yung love ng Panginoon? No? Tingnan po natin dito sa Romans chapter 5 verse 8. Okay? Dito po sa aking message for tomorrow, for today, meron lang akong ididin sa inyo yung unconditional love, saka yung unchangeable love, saka yung response natin sa kanyang pag-ibig. Ano yung una? Yung unconditional, unchangeable, and then yung ating response. Okay, yun lang po. Doon lang po ako focus sa message po ngayong umaga. So, dito po sa Romans chapter 5, verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, duktungan niyo po, while we were still sinners, Christ died for us. So, ibig sabihin, hindi po pagkatapos mong tumanggap sa Panginoon sa kami minahal. Hindi pagkatapos nang ikaw ay na-born again, saka ka inibig ng Lord. Hindi porket maayos na buhay mo, dun pa lang siya namatay para sa'yo. Bago ka naayos,
Nung ikaw ay nasa kadiliman pa, nung ikaw ay loko-loko pa, yung ikaw ay gumagawa pa ng mga paborito mong kasalanan, si Jesus ay namatay na para sa iyo. Can I hear your amen sa mga naniniwala? Ibig sabihin, bago tayo mapunta sa church, bago ka tumanggap kay Lord, bago mo tinanggap siya bilang tagapagligtas at hari ng iyong buhay, siya na ay namatay para sa iyong kasalanan. Amen? So, meaning, ito yung pagde-demonstrate ng Panginoon kung gaano kadakila at, ano bang Tagalog ng unconditional? Sige, kaya mo yan. Walang kapantay, ano pa? Walang unconditional, walang kondisyon. Sabihin nyo nga, walang kondisyon. Ibig sabihin, bago ka gumawa ng mabuti, bago ka magpatawad, bago ka mag-tithes and offering, bago ka mag-serve, minahal ka niya na. Amen! Amen? Bago ka nagdisyong sumunod sa Kanya, mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. Grabe, no? Kaya nga sabi nung pastor, alam niyo ba kung sino yung pastor na yon na kinikwento ko kanina, yung may problema yung member? Yung pastor na yun, si Rick Warren. Kung alam niyo yung purpose-driven life, siya yun. Tinanong siya ng member niya, kasi may problema kasi ako eh. Umate naman ako, minsan nagbabasa ng Bible, nagpipray, kulos naman ako, laging may fellowship, pero hindi ko mamahal si Lord na gusto eh. Yun talaga problema ko eh. Sabi ng pastor, ano yung sagot ng pastor, hindi yan talaga ang problema mo. Ang talagang problema mo, hindi mo pa nauunawaan kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kasi pag naintindihan mo kung gaano kalawak, kalalim at kalaki ang pag-ibig ng Lord, saka mo lang siya mamamahal ng gusto. Amen. Sino pa dito yung gustong ma-inlove kay Jesus? Magsabi ng amen. Amen. So, ayun po yung demonstration ng pag-ibig ng Panginoon. Bago pa tayo naging mabuti, naging maayos ang buhay, minahal na tayo ng Panginoon. So, dun sa God's love is unchanging, let's open our Bible in Romans chapter 8, verse 38. So, kanina, we talk about unconditional love. And then, ito naman ay unchanging love. Romans 8:38, and I am convinced, sabihin mo nga, convinced. Convincido ka na ba na mahal ka ng Panginoon? Amen. That nothing can ever separate us from God's love, neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the power of hell can separate us from God's love. Actually, may hindi dyan nabanggit. Merong makakapaghiwalay sa'yo. O baka sabihin nyo, kulto ako. Kasi sabi, wala daw makakapaghiwalay sa pag-ibig natin sa Diyos eh. Pero may makakapaghiwalay. Nako, natindi Meron. Alam nyo kung ano? Kasi nabanggit lahat eh. Hindi kahirapan, hindi kagutuman, hindi sakit, hindi hirap, hindi demonyo, hindi anghel. Hindi na makapaghiwalay at walang makakapaghiwalay. Pero nung mineditate ko, parang may kulang. Alam niyo kung anong makakapaghiwalay sa'yo sa pag-ibig ng Diyos? Alam niyo ano? Yung desisyon mong lumayo sa Kanya. Pag pinag-desisyon mo na, Lord, ayoko na sa'yo. Walang nangyayari sa buhay ko eh. Kung kailan lumalapit ako sa Panginoon, parang naghihirap ako. Kung kailan naging worshiper ako, parang nagkakasakit ako. Lord, bakit ganon? Diba, bakit nag-aaway sa pamilya lagi naman kami nag-church sa CSP, Lord, bakit? Pag nag-decision kang lumayo sa Diyos, that is the time you are separating yourself from God's love. Pero, kinapital letter ko, thank you sa gumawa kay Clarence, no? Capital letter eh. Nabanggit pati death, no? Life, angels, demons, fears, worries, powers of hell. Walang makakapaghiwalay sa'yo. Tanging yung iyong desisyon lang na lumayo sa Diyos ang makakapaghiwalay sa'yo. Pero, listen carefully. Pwedeng hindi ka mapalayo kahit magdesisyon ka. Alam niyo kung paano? Halimbawa ako, katulad ko po, true to life story, talagang lumayo ako sa Lord. Nakuwento ko na nung mga nakaraan, 3 times po ako lumayas. Tampo ko sa daddy ko, kahit yung daddy ko ay pastor na nung 1985. 1-year-old ako, nakatira kami sa church, lumaki kami sa 4 ng sulok ng simbahan. Pero, grabe, tampo ko sa Lord eh. Pero alam niyo kung bakit ako yung nanatili sa Panginoon? Alam niyo bakit? May nagpipray kasi sa akin. Yes, amen!
Pag alam nyo na pinagpipray nyo yung mga mahal nyo sa buhay, kahit mag-desisyon niya lumayo sa Panginoon, meron kang pangyarihan ng Diyos para hatakin sila. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, isa sa karakteristik ng Diyos ay God is omnipotent. Kaya niyang gawin ang lahat. Kahit yung decision mo, kaya niyang baguhin. Pero kung wala nagpipray sa'yo at nag-decision ka, lalayo ka na sa Kanya talaga. Pero your prayer is very powerful para yung isang tao, kahit na lumayo sa Diyos, ay babalik at babalik. Amen? So, are you praying for someone? May pinagpipray po ba kayo na maramdaman nila at maranasan din nila yung pag-ibig ng Diyos na naranasan mo? Amen? Amen? Napakasarap po. No, kanina po, sa bahay, bago ako umalis, ay siyempre, gising muna ako bago sila magising. I refresh my relationship sa Panginoon. Communion ako, mag-isa, and then anointing oil. Alam nyo, every time na-imagine ko yung ginawa ni Jesus sa krus, I always cry to God, Lord, grabe ka. Hindi ako karapat-dapat eh. Hindi ako karapat-dapat, pero namatay ka para sa akin. Alam nyo, every time you imagine what Jesus did on the cross, luluhod at lulud ka sa harapan ng trono. Mafe-feel mo yung presence ng Lord. Kasi bakit? Grabe ka dakila yung pag-ibig ng Diyos. Iniisip ko nga kung ako si Jesus Christ that time, siguro, nung binubuhat ko yung cross, dahil hinahampas ako at sumisigaw pa yung tao, ipahako sa krus. Baka bitawa ko na yung krus, bala na kayo dyan. Bala na kayo dyan. Mahirapan mo yung sarili ko eh. Kaya ko naman iligtas sarili ko, Diyos ako, tama ba? Pero dahil mahal na mahal ka ng Diyos, siniis niya ang lahat para maranasan mo ang kaligtasan. Grabe. Diba? Siguro kung tayo nga lang wala nang krus ng Kalbaryo. Alam niyo kung bakit Golgotha ang tawag doon sa sinearch ko lang ng mabilis is, ang tawag pala doon sa hill or bundok na yun ay bundok ng mga bungo. Dahil doon talaga pinapatay ang matitinding makasalanan eh. Di ba? Ibig sabihin ko si Jesus Christ walang kasalanan, grabe pala ang pinagdaanan niya. Bawat kasalanan mo, maliit man o malaki, sinasadya mo o hindi, kinuha niya at siya ang nagdusa para sa'yo. Hallelujah! Kaya sino ba naman ang mag-iisip na baliwalain yung ginawa ni Jesus kung totoong naintindihan mo yun? Ang tanong, naintindihan niyo ba gaano kalawak, kalaki, at kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa? Amen! Amen! Palagay ko, pag ikaw ay nanghihina, lalakas ka eh. Yes, amen! Pag ikaw ay nanlalamig, iinot ka eh. Yes. Every time you imagine what Jesus did on the cross, talagang para kang minamagnet sa kanyang pag-ibig. Anak, hindi kita pinababayaan. At isa sa mga natutunan ko sa pag-aaral na itong topic na to, alam niyo yung justice, sabihin niyo nga justice. Sabi nga, without justice, there is no love. Diba? May mga atheists na nagsasabi, kung talagang ang Diyos ay pag-ibig, bakit ang daming naghihirap? Bakit ang daming namamatay? Bakit may mga nagagahasa? Bakit may nakukulong walang kasalanan? Bakit may nasusunugang matutuwid? Bakit may nananakawan? Bakit? Kung Diyos ay pag-ibig. Pag walang justice, walang pag-ibig. Alam nyo, yung decision mo is already an expression of unconditional love. Kasi, ito pa nga sana masundan nyo, no? Medyo tumatalon ako sa, si Satan, di ba ginawa? Diba? Sino gumawa kay Satan? Di ba si God din? Alam nyo ba kung walang Satan, walang pag-ibig ang Diyos? Isipin nyo lang, Mege, pag walang Satan, walang masama, walang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Walang option si Adan at si Eva, kundi ang sumunod sa Diyos. Nagiging robot ang tao pag wala ka ng option. Wala nang problema. Wala nang masama. Walang black. Lahat light. Kaya grabe, binigyan ka pa rin ng option dahil mahal na mahal ka. Hindi kita gagawing robot. Bibigyan kita ng pagpipilian. Amen. Darkness or light. Blessing or curse. Diba? Kaya grabe. Sabi ko,
Kaya pala yung mga, o bakit ganun? Bakit nga may nagagasa? Bakit nga may naghihirap sila yung mabubuti? Alam niyo kung bakit? It is because of the, free will of man. Free will of man yun. Bakit? Dahil nga mahal nga ang Diyos hindi niya kukontrolin lahat dahil pag kinontrol niya, lahat ay mabuti, lahat mabait, lahat ay talagang maka-Diyos, robot ka na. Tingnan mo nga katabi mo, baka robot yan. Hindi ba AI yan? Hindi ba AI? May yan namimili naman, alam niya yung gusto niyang gawin sa buhay So, sabi mo, congrats, hindi ka robot. Sabi mo, congrats, hindi ka robot. Kasi alam niya, yung AI, sino ba minsan nagsisearch ng mga bagay-bagay sa AI? Yung ChatGPT, nagagamit niyo ba yun? ChatGPT. Tinanong ko si AI, who is Pastor Nyor Cruz from Manila? Kilala ko ng AI. Alam niyo, sumagot ang artificial intelligence. He is associate pastor of sa dati pang church. At he is preaching about soul winning. Kilala niya ako, nakikinig po ng preaching ko yung AI. Pag na-download to, naka-live, nasa internet na, alam niya yung content ng preaching ko ngayon. Yes, amen. At alam niya na ang tinuturo ko about God's love, about soul winning, about encouraging young people and encouraging the Christians. Sabi ko, tindi. Kaya ngayon po, isa sa mga gustong maunawaan ng Panginoon sa atin, ang una is yung unconditional saka unchanging love. Sabihin nyo nga ulit, unconditional. Unchanging. Grabe. Hindi po nagbabago po ang pag-ibig ng Diyos. So, dun tayo sa pangatlo, our respond to God's unconditional love. Okay, mayroon akong 3 letters na iiwan sa inyo para po matandaan nyo, manote nyo, pag may connect group kayo or small group, pwede nyo i-share to sa iba, yung ALS. ALS. Sabihin nyo nga ALS. So itong 3 letter, ay ito po yung respond natin sa Panginoon. Sino ba dito sa inyo gustong mag-respond sa pag-ibig ng Panginoon? Magsabi ng Amen. Kung hindi talaga mamahalin mo rin si Lord, yung matindi dahil ang tindi ng ginawa niya, Lord, gusto kong mag-respond sa pag-ibig mo. So ito na yun. Letter A. Okay? Ano yung letter A? Accept His love with faith. Tanggapin mo yun. Talagang dapat maunawaan mo na si Jesus ay nagbigay ng dakila niyang pag-ibig. Ultimong yung kanyang begotten son, yung kanyang kaisa-isang anak, binigay niya. Sa Romans 5:8, binasa natin kanina, na kahit na tayo makasalanan pa, siya'y namatay para sa bawat isa. Amen? So, accept His love with faith. Alam nyo, kailangan nyo ng pananampalataya rito para matanggap nyo. Kaya kung ang topic ay faith, kailangan ina-enhance mo. Sa paanong paraan? Faith cometh by? Faith cometh by? Faith cometh by? Hearing. Kaya pala sabi ng daddy ko sa akin, alam mo, para mas lalo lumakas ang faith mo, magbasa ka ng Bible, audible. Yes. Kasi bakit? Naririnig mo siya Kasi sabi, faith cometh by hearing, hindi reading. Kasi pag reading, pag nagbasa ka ng, ewan ko kung talaga nga sa psychology may effect siya, dadaan lang sa mata mo pero hindi mo ma-absorb. But something na naririnig mo, pumapasok dito sa puso. Kaya, ina-advise sa akin ng daddy ko, if you read your Bible, read it audible or loud. So, you can hear your voice. So, ang tanong ko po sa inyo, sino po dito ang nagbabasa ng malakas, yung naririnig niya, boses niya? Grabe. Sino po dito yung araw-araw na lang nagbabasa? Magsabi ng amen. Grabe, parang 20% pastor. Pero I advise to you, kung gusto niyo pong mag-respond sa pag-ibig ng Panginoon, pag mahal mo ang Word of God, mahal mo si Lord. Yes, amen. Kasi bakit? John 1:1, in the beginning, there is a Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang Rema, ang Scripture itself is God. Yes. Si Jesus po yun. Kaya pasensya na kayo, kung sasabihin ng mga pastor sa inyo, if you don't love your Bible, you don't love Jesus. Oh, yeah. If you don't meditate the Scripture, we guarantee na hindi mo talaga mahal si Lord. Bakit? Ang totoong nagmamahal, nagbabasa ng love letter, mamahal niya. Amen.
Sino ba nakaranas pa ng love letter? Kaya si Ate Jess, si Kuya Lope, palagay ko, nag-love letter pa dati yan, ano? Wala pa cellphone eh. Kahit kami, love letter namin, notebook pa sa church eh. O, susulat si Ned doon sana, iwan doon sa cabinet ng church. Pag alis niya, pagdating ko, hanapin ko yung notebook na yun. O, sulat ko. Wala pa cellphone. Si Kuya Mike, saka si Ate Det, palagay ko, di ba? Love letter din ako ba? Ay, hindi ba? Beeper na, beeper. Ha? Telegrama. Telegrama. Mas matindi. Kaya paano medyo high-tech ko yung bag na telegrama na. So, grabe, di ba? So, if you love someone, you read his letter. Amen. So, isa po sa goal ko sa aking preaching is to love the Word of God. Accept the love of God by faith. And you can accept the love of God without faith. Kailangan may faith ka. And faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Love the Word of God. Sabi mo ka sa katabi mo, love the Word of God. Amen. So, letter L na tayo. Hulaan nyo, ano yung letter L? Grabe, oh. Ha? Kasi L's lang to eh. 3 letters lang. Ay, pinakita na ba? Oh, L. Letter L. Ano? Ha? Letter L. Love God in return. Sabi nyo nga, love God in return. So, paano yan? Love God in return. Matthew 22:37. Let's meditate this verse, Matthew 22, verse 37. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God, King James kasi, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. So, tatlo yun. Heart, soul, and mind. Alam niyo po ba ano yung nire-represent ng tatlong to? Yung soul, heart, and mind. Your heart is your life. Pag walang heart, walang buhay. Ibig sabihin, every time na may gagawin ka, kailangan may buhay, may lakas, may gigil, may aggressiveness. So, mahalin mo siya ng may excitement. So, make sense? Ganun yun, pag may heart, may puso. Parang yung nag-song lead kanina, may puso eh. Pwede nyo magpalakpakan yung song leader nyo kanina. At the same time, yung mga musician, no? Galing, no? Actually, we are not worshiping because of them. We are worshiping because there is a presence of God. Kasi kaya nga, sabi ni, glory to God. Ganun talaga eh. We are just an instrument, pero alam nyo, pag nagre-response ka sa pag-ibig ng Panginoon, talagang may puso. Mag-preach ka may puso, tumugtog ka may puso, amen? Mag-alaga ka may puso, umating ka sa online, amen, sa Hunger Night, may? Grabe, sabi niyo, puso! Sino umati ng Hunger Night? Sino umati ng Prayer of 3? Sabi niyo, puso! Ay, yun, na makikita yun. Dahil pag walang puso yan, ako, baka once a week, wala pa yan. Pero kung may puso yan, hindi niya imimiss ang isang linggo, atin at atin yan. Ako po hindi perfect na umaten sa prayer of 3 every morning. Si Nanay Magda, si Ate Mercy, Nanay Mercy, talagang consistent. May talagang nagkakataon lang, may lakad siya. Pero ibig sabihin ba, talagang hinahanap mo yung precious ng Lord. Pag mahal mo ang Lord, may puso ka sa ginagawa mo. Amen? For God's glory, in minute po ako siyempre, ni Pastor Hiram, yes, saka sila Pastor Mavic, yan. Tapos in-interview po ako, para ako nasa Pinoy Got Talent. Isang upuan, nandyan sila. Si Pastor Hiram, Pastor Mavic, kasi mga regional and national leaders, talagang sabi ko, grabe, ganito pala pakiramdam. Sabi nga ni Pastor Cesar, para daw ako sineta. Pero alam niyo, tuwan-tuwa ako. Ewan ko lang kung bakit di ako kinakabahan. Isang tanong, 5 minutong sagot. Isang tanong, 10 minutong sagot. So, sabi ko, iba. Kasi sabi ko, pag ako naglingkod sa Panginoon, may puso. At hindi ako natatakot, nahihiya because I know what I'm doing. Kaya pinag-pray nila ako. Sabi ko talagang, winelcome nila ako officially. Praise God. Kinongrats ako ni Bishop Oriel Beliano dun sa post ko. Talagang kasi magkaibigan po pala sila. So I praise God dahil CSB is real family. Sabihin nyo nga, CSB is real family.
So, kailangan pag tayo naglilingkod, may puso! Sabi nyo nga, puso! Amen. So, yung soul, alam niyo ba ang soul? Basically, ito daw yung five senses, di ba? Yung hearing, yung smelling, touching, etc. Alam niyo, pagka kayo ay sumasamba, yung soul mo kasama. You cry, you raise your hand, you dance. Kaya nga yung dance, dance, dance. Get left, left, left. Right, right. Hindi ganun talaga eh. Hindi na puso yun, soul yun. Why? You enjoy. Di ba? You enjoy. Talaga nga, isasama mo yung katawan mo. Di ba? Yung facial expression mo, yung emotion mo. But sometimes, puro emotion, pero alam nyo, iba talaga yung may puso at meron talaga galing sa loob. Amen? Talagang yung una, yung pero nung tinawag kami ni grabe talaga to si Karen. No? Pero I enjoy. Thank God, praise God. Amen. So, ayan po. Ano na po tayo sa L? Ano ulit yung L? Love God and return. Love God in return. Amen? Tama ba? Love God in return. So, kailangan may puso, may kaluluwa, at may buong pakinggan niyo po itong maigi. Sometimes we serve, we do not think about the improvement and development. Kaya may isip yan, kasama yung isip, kasi pinag-iisipan natin what is the best. Yes. We serve excellent God. Amen. Amen. And that's why we need to serve with excellency. Amen. Tama po ba? We serve the powerful God and we must serve with power. Yes. So, ibig sabihin, talagang we do our best. Yes. No, in our service, in our everything we do, talagang ano kayo mas the best na awitin? Talagang the best yung song eh. Talagang pinasayaw mo kami. Ibig sabihin, pinag-isipan, pinag-pray, di ba? So, in this message, alam ko, pinag-pray ni Pastor Celso. Pastor Joe, ito yung topic natin. Pinag-isipan ko yun. Yes. No, yung sumayaw na tatlong yun, yung bata doon, pinag-isipan ko yun. Sino po nag-isipan? Palampakan nyo naman yung tatlong batang sumayaw. Kahit gumagano-gano yun, pinag-isipan yun, di ba? So everything we do, sana ba yung si Pitikman? Alam nyo ba na si Kuya Derek, pumipitik yan, hindi lang basta pitik yan, pinag-iisipan ko ano yung magandang kuha mo. Kaya tingnan nyo na lang yung page nyo, baka nakunot yung mukha nyo. Binubura niya yun, gusto niya magandang mukha mo. Pinag-iisipan nyo. Mamaya, nakuha na ka. Teka, delete ko. So si Kuya Derek, parang wala. Ay, kanina tumabi sa akin ito, chichempohan ako dito. So, talagang everything we think about the good and better and best in our service. Amen. So, iyan po yan. Ang ganda ng verse na to eh. Anong verse po ulit yan? Iyan, yung Matthew 22, verse 37. So, pangatlong letter na po sa ALS. Ano yung A ulit? Ayan, okay. L? Okay, and then S, ito na po. Kailangan din, pinag-iisipan din natin to. Share His love with others. Amen. Sabihin nyo nga, share His love with others. Nakain na ba kayo sa pinakamasarap na restaurant? Tapos, nung kunento mo yung masarap na kainan na yun, parang buhay na buhay ka magkwento. Grabe, ang sarap ng beef doon. Ang tindi, pag makakalimutan mo pangalan mo eh. Talagang pag yun minamuna mo, sabi ko sa'yo, hindi mo pwedeng hindi ka kumain doon, kain ka doon. O, di ba? Minsan pag nakain ka, di ba Kuya Mike, pag nakain ka, si Kuya Mike, may hilig kumain sila sa labas. Ako sabi ko sa'yo, alam niyo, pag na-experience yun si Jesus, pag sinare mo si Jesus, may buhay. Amen. Grabe, mahal na mahal ka ng Panginoon. Nung na-experience ko, loko-loko ko nun, pero hindi ko pinilit sarili ko. Si Jesus ang nagbago sa akin. May pag-asa, bro. May pag-asa, bro. Dati wala na akong pag-asa. Lumalayas ako. Talagang pati airpod ko, ninanakawa ko, kinukupita ko. Pero sa biyaya na pa yung binago ko. Bro, kung ikaw ay nawawala ng pag-asa, baka baguhin ka ng Panginoon. Sumunod lang tayo sa Kanya. Di ba, pag kinento mo si Jesus, may buhay, amen? Kaya doon mo minsan measure kung gaano mo kakilala ang pag-ibig ng Lord, kung gaano ka rin nag-share ng love ng Panginoon. Hallelujah. Kaya if you love the Lord, you share His love. Yes. If you understand the love of the Lord, you can share His love. Amen. Sino dito, yung parang pag may namit ka, parang nililid ka minsan ng Lord na i-share yung pag-ibig ng Lord. Magsabi na. Amen. Hallelujah. Amen, amen?
Amen. Sana isa lang yung nagaganon. Dapat lahat tayo. Amen. Amen. So, ibig sabihin, we need to share. Alam niyo, sa totoo lang, na-challenge po tayo. Tingnan niyo muna yung mga bakanting upuan. Masaya ba kayo may bakante? Di ba? Hindi. Alam niyo, isa lang ang palatandaan yan. Sometimes, the church is weak to sharing God's love. Sometimes, yun lang ang ating kulang. We feel the presence of the Lord, and that is our goal, to experience God's love, God's presence, but sometimes there is lack, may kulang. The souls na dapat nakaupo sa mga bakanting upahan. If you share the love of God, minsan nga ako, sometimes, di ba, Sabado ng gabi, Sabado pa-follow up tayo, di ba? Kamusta bro? Atin tayo bukas. Ginawa ko lang kasi si Ned ay pumapasok ng gabi. Ang pasok niya is 10 ng gabi, 4 a.m. ng Sunday umuwi. 7 to 4. So, paghatid ko siya sa kanya sa Espanya, punta ako sa mga bahay. Sometimes, hindi ko sila i-invite, punta lang ako. Dinner tayo, samahan niyo ako. Di-dinner kami ni Tito Minute dito sa, sa Kalamba. Di ba, Tito Minute? Chat ko sila Alam niyo, hindi ko sila in-invite para bukas, Nung na-feel lang nila na, si Pastor pupunta sa bahay, nag-chat, dinner kami. Alam mo, pagtingin ko sa mga GC, sila na nag-i-invite. Guys, linggo bukas, atin tayo. Anong point? If you show your care to someone, sometimes God's love flowing. Kahit hindi ka mag-invite, pero pag nakararamdaman nila na mahalaga sila sa'yo, nako, talagang sila ilalapit kasi may nagfo-flow na love ng Panginoon. Sometimes nga, yung mag-invite yan, nakukulitan pa Iparanas mo love mo. Yung love ng Panginoon na na-experience mo. Tara, kain tayo. Tapos, usap tayo, kwentuhan lang. Kape tayo. Kami ni Jonathan, lagi ako niyaya ng kape ni Jonathan, hindi kami matuloy-tuloy. Ewan ko saan nagkakape. So, yung sharing of God's love, napakahalaga po. Lalo na sa pagkakataon na to na we are planning to expand and to multiply our numbers. So sharing God's love is very important to every one of us. Sabi mo sa katabi mo, let's share the love of God. So ano po yung share His love with others. 1 John 4:7-11, Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Pag hindi ka po nagmamahal, hindi mo daw kilala ang Diyos. Yes, amen. Pag hindi ka marunong magpatawad, siguro dahil nga ang love ay nagpapatawad. Talagang ibig sabihin may grudge ka na taon na, kaaway mo pa nung grade 6 ka, ngayon may asawa at anak ka na, kaaway mo pa rin. Sabi, pagka ikaw ay may pag-ibig, dun ka lang talaga magsasabi na kilala ko ang Diyos. Pero kung ang pag-ibig ay hindi pa nagmamanipulate or nag-activate sa heart mo, I'm sorry to tell you, baka hindi mo pa kilala si Lord. Why? Because God is show love. Ibig sabihin, every time you meet a person, nung pinanood ko nga yung mga isang preacher na nag-preach po nitong sabi niya, hindi ko kayang gawin yung ginawa ni Jesus. Hindi ko kayang gawin. Siguro kung ako yung ganon, baka hindi ko talaga na-test. Ibig sabihin, ang characteristic ni God talaga, the major characteristic of God is love. Siya talaga yun. So, ngayon, hindi man tayo maging perfecto sa pag-ibig, pero wag na natin isipin kung ano yung ikasasama niya, isusumpa siya, di ba? Pag-pray mo. Sometimes may nasaktan po ako sa isang tao, pero I pray, Lord, if pa-feel mo sa kanya yung love mo. Gumamit ka ng tao, sitwasyon para lumuhod siya at magbalik loob sa'yo. Then I feel and I observe. Hindi ko na kwento kung sino, pero nagkasakit din parang prayer ng daddy ko sa lolo ko. Pray yung daddy ko pinag-pray lolo ko Lord, born again kasi lolo ko, lasinggero, babaero. Hindi lang sugalero. Pero yung babaero at lasinggero, yun yung buhay ng lolo. Pinag-pray. Nag-fasting ng 1 week, nagkasakit po. Tapos nung nagkasakit, humingi ng prayer yung lolo ko sa daddy ko. Nak, Boyet, pag-pray mo ako.
Ayun nga, yung pinento ko na, hindi ko na ulitin. Kasi yung, di ba? Yung sa hospital. Umutot na lolo ko, umutot. Tapos yung, to make the story short, yung shortcut ko na kasi nakwento ko na. Pero ibig sabihin ba, pagka pinagpipray mo yung umuusig sa'yo, Yes, yung nag-umaaway sa'yo, parang gumagawa sa'yo ng mali o masama, pag-pray mo. At yung prayer natin, listen carefully, ang prayer natin para sa iba ay hindi laging mabuti sa kanya. Sometimes may mangyayaring hindi maganda sa kanya, pero God is at work to their lives. Yun ang mga sitwasyon o tao, ginagamit ng Lord para sila'y matouch. yes, amen. Bakit? Kung hindi ginamit ng Lord ang sakit sa lolo ko, hindi magre-request yung lolo ko sa daddy ko na pag-pray. Oo. Kaya pagka may pinagpipray kayo na natawag dito, mga busy-busy, huwag nyo naman pag-pray na wala yung business o trabaho. Pag-pray mo na, Lord, gumamit ka ng sitwasyon lang. Yes. Naku, sabi ko sa isang araw yan, ma-appreciate niya yung prayer mo. Basta lagi niyong ipapaalam na you are praying for them, hindi para to boast, para malaman mo they are protected to your prayer. Sometimes, Christians are protected because there is a pastor praying for them. Lagi niyong i-appreciate yung pastor niyo dahil lumulod po yan para kayo ipag-pray. Amen? Kaya kayo binibless. Sabi ko nga nung nakaraang mga preaching ko, you're blessed not because ikaw ay magaling, dahil ikaw ay because they are praying for you. Parang si Moises nakataas ang kamay. Hundreds of warriors na nagtatagumpay Why there is a pastor, the spiritual leader praying for you. At lalo na pag sila nagre-reach out, naku, appreciate niyo po sila. Amen? Namiss ko tuloy si Pastor JR, no? Ayaw. Tatay Jun lalo. Tay, kung nanonood ka po, we miss you so much. Amen. Okay, 1 John 4:19. Our love for others. Naku, ang ganda nito, note nyo to. 1 John 4:19. Our love for others is our grateful response to the love God first demonstrated to us. TPT version kasi ito the Passion Translation. Ulitin ko. Our love for others is our grateful response. Sabihin nyo nga, grateful response. To the love God first demonstrated to us. Ibig sabihin, pag mahal mo ang neighbors mo, may yung alam mo, gumagawa sa'yo ng masakit na bagay or nakakarinig ka sa kanya hindi maganda, yun lang mo sa kanila, response na yun sa pag-ibig sa Panginoon. Bakit? Biro mo, pati yung nagsasabi, pa ako, sa cross minahal ni Jesus Samantala ko, nakakarinig ka ng hindi maganda, sinusumpa mo na. Diba? Tapos inaaway ka pa, talagang bahala ka sa buhay mo, mabulok ka sa kulungan o kaya sa ano. Hindi. Naalala ko yung kwento ni Peter Tanchi ng CCF. Alam niyo ba ito, siguro marami na rin nakakaalam, pero sa hindi nakakaalam, ang isa sa pinakamagandang anak ni Peter Tanchi, hindi na chismis to kasi na-broadcast na, ginahasa ng 7 lalaki. Peter Tanchi ng CCF, ginahasa, napakagandang anak niya ginahasa ng 7 lalaki. Alam niyo, nung nag-preach si Peter Tanchi, sabi niya, pinatawad ko sila. Hindi ko sila pinakulong, pero masakit. Masakit yun. Pero nung naintindihan ko, listen, nung naintindihan ko ang pag-ibig ng Diyos, sino ako para hindi magpatawad? Peter Tanchi yun. Kaya sabi ko, yun nga, matindi, hinahasaan na, kaya ako pa kaya, siniraan lang. O ako pa kaya, nilait lang. Ako pa kaya ay pinag-alimura lang. Di ba? Bakit hindi ko sila mapatawad? Kung si Jesus nagawa yun, si Peter Tanchi nagawa yun, sino ako para hindi magpatawad? So, sino dito ang malaya na walang kaaway, walang kagalit, at pinatawad niya na yung kanyang mga kaaway? Magtaas ng kamay. Magtaas ng kamay, magtaas ng kamay, magtaas ng kamay. Okay, sa mga hindi nagtaas ng kamay, alam niyo na po yun. Patawarin po kayo ng Panginoon. Natatawa kayo kasi totoo yun. No? The expression ng ating pag-ibig sa Diyos ay pagpapatawad at pag-ibig sa mga mahirap ibigin. Sasabihin mo nga sa katabi mo, love your neighbor. Iduktungan mo, love your enemy. Amen. So, ito na, last na to. May 13 minutes pa ako, pero I emphasize this. The challenges to believing in God's unconditional love. May challenge kasi, hindi lahat ng Christian naniniwala na ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional.
Pwedeng unconsciously, hindi ka naniniwala, pero itong mga challenges na to, posible na-experience mo to kung bakit hindi ka naniniwala unconditional talaga ang love. Nakagawa ko ng mali, baka hindi na ako love ni Lord. Nakagawa ko ng kasalanan, baka hindi na ako love ni Lord. Tingnan niyo po ito. Challenges to believing in God's unconditional love. Number one is feelings of unworthiness and guilt. Sino ba minsan yung pagka nagkaroon ka ng kasalanan, ay parang nagigilty ka lumapit sa presensya ng Lord, nagsabi ng Amen. Nakasal natin lahat yun. Tama? Kasi mo yun. Minsan nga parang ayaw mo mawak ng Bible pag nakagawa ka ng kasalanan eh. Tama? Pero, tandaan niyo po, hindi porket nagkamali ka, ang pag-ibig ng Diyos nagbabago. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos, magkamali, magkasala ka. Pero may consequence lang. Kaya nga may justice eh, para hindi mo maranasan ang consequence. Justice ng Lord, yung tinatawag na punishment. Okay, so pero anyway, mas malalim na usapin yun. Pero itong number one na to, iyan yung una mong ma-feel kung bakit parang hindi ka niniwala. Hindi, Lord, parang nagbago ka sa akin. Hindi ko nasasabihin ng pangalan, pero may matanda akong nakausap. Sabi niya, parang ang layo ng Diyos sa akin. Nagtatampo ako sa kanya. Hindi ko nasasabihin yung pangalan, pero kilala to ni Tito Minute. Sabi niya, para akong nagtatampo sa Diyos. Matanda po siya, kulay puti yung buhok na, tapos may salamin. Hindi ko sasabihin, pero kilala ni Tito Minute to. Ay, nagtatampo ako. Di ba, Tito Minute, no? Parang ang layo ng Diyos pag nagpe-pray tayo. Parang hindi katulad dati. Noong 60s, noong 70s, there is a miracle, there's a marvelous situation na nangyari, 90s, may mga himala. Pero ngayon parang ang layo. Sometimes, we feel unworthy, we feel separated or napakalayo ng Diyos kung bakit parang nalilimitahan natin na yung ang pag-ibig ng Diyos ay parang hindi unconditional. So, in number two, tingnan niyo po ito, comparing God's love to human's mind. Ito yung basically na na-experience natin. Na parang ang pag-ibig ng Diyos, parang pag-ibig ng tao. Halimbawa, si Kuya Mike, nag-away siya. Example lang naman, alam ko kung yung couple si Kuya Mike, di sila nag-aaway ni Ate Det. Tama ba yan? Example lang, nag-aaway. No, dahil si Ate Det, talagang nanggigil na inis kay Kuya Mike. Parang hindi na mamahalin ni Kuya Mike si Ate Det. Example lang yun. Sometimes we compare God's love to human's mind. Siguro ganito rin si Lord. Dahil ganito kasi, tapos quote ka pa ng verse, no? Sabi sa Bible, we are created in God's image. So yung emotion natin, pag-iisip natin, katawan natin, parang ang Diyos din kasi may emotion din. No! Please, don't compare God's love to human's mind. To human's love. Magkaiba po yan. Kung ikaw napapagod ka, nagsasawa ka, sa pag-ibig mo sa kapwa mo, ang Diyos hindi napapagod sa iyo kahit gumawa ka ng mali. Amen? Pero pag pinarusahan ka, pinalo ka, parte yun ng pag-ibig ng Diyos. Hindi porket hindi ka pinaparusahan, lagi ka mahal ng Diyos. Pag ikaw ay nakaranas ng masakit, sometimes it is part of not growing up. Sabi nga nila, it's a part of growing up. No, it's a part of God's love for you. Kaya pasalamat ka kung ikaw ay tinatapik ng Lord. Pag ikaw ay nakakalimot, Lord, salamat, love mo ko. Ayaw mo ko mawala sa presensya mo. Amen? Sino mo may natutunan, magsabi ng amen. Amen. And then pangatlo, the challenge, kung bakit tayo minsan hindi naniwala sa God's love is life's difficulties and answered prayers. Ang hirap ng buhay. Parang pag nag-pray ako, hindi ako naririnig. Parang ang layo ni Lord. Ito, for God's glory, yung ating mga disciple po sa Craig, no? Alam ko nanonood sila kung or mapapanood nila sa replay. We are collecting God's answered prayers. Ang dami pong answered prayers sa kanila, Pastor. Sobrang ang daming God's answered prayer. Pastor, bihira ko sila makita. Sobrang ang daming answered prayer. Bihira ko sila makita. Sabi ko, Lord, huwag lang ako magkamali ng prayer, pero alam na nila yun. Amen. Kaya, listen carefully, if you are so much blessed,
If you are so much blessed, minsan naituro ko to eh. Ang blessing sometimes dalawa pinanggagalingan yan. Alam niyo na yun. Kay Lord yan, minsan kay Satan pa yan. Pag ikaw, listen carefully, if you are blessed and you come to God with boldness and with gratitude, galing sa Diyos yung blessing. Why hinahata ka niya sa presensya niya eh. Pero if you are blessed and that blessing separate you from God, I guarantee you, hindi kay Lord yun. Ginagatungan na Satan yan. Dito ka na. May blessing naman eh, tara. Hindi, kalimutan mo na si Lord. Why? Ginagatungan niya yung iyong paglago, yung panlalamig mo, kaya binibless ka. Kaya there is two kinds of resources. God's hand and Satan's hand. Okay, so, duktong ko lang na mabilis. Ang madalas, ito tinuro ko sa DAR, sa Department of Agrarian Reform. They are so much busy kasi mga tinuturuan natin doon is mga empleyado ng DAR. Sabi ko, isa sa weapon ni Satan is yung BUSY. BUSY. Naturo ko na yun, naalala niya? Being under Satan's yoke. Talagang yan ang unang niyang gagawin. Magbabasa ka pa rin ng Bible pero konti na lang. Magpipray ka pero saglit na lang kasi busy ka. Nakating ka ng church pero isipin mo, trabaho mo, busy mo kasi busy ka. Yun ang unang ginagawa. Hindi yung matutokso ka. Sometimes Christians are not tempted to the sin. But Christians, most of the time, tempted to be busy. Lagi ka na nabipray, alam mo, mahulog ka pa sa babae, tatay. Diba, hindi. Hindi na. Hindi ka natutokso ni Satan sa babae, tama ba? Oo, ibig sabihin, if Satan will use something para si tatay ay, hindi mababae, gagawin siyang busy. O bakit? Yun yung pinaka-simplest and easiest way para medyo tumalik. But, pag ikaw ay busy sa Panginoon, being under Savior's yoke. Sabihin nyo nga, being under Savior's yoke. Sabihin nyo nga, 1, 2, 3, go. Being Savior's yoke. Talagang busy ka sa Panginoon. No? Ay yung pinakamagandang busy. Amen? Sino dito ang gusto maging busy sa Panginoon? Magsabi ng amen. Amen. Lumapit kayo kay ate Jess, sabihin niyo, magsiserve na kayo at dadalhin niya kayo sa ministry kung saan kayo bagay. Lumapit kayo kay Pastor Celso, sabihin niyo, magsiserve na kayo at sabihin niyo, ito po gift ko, gamitin niyo ako, Pastor. Yan, di ba? So, yan ang pagiging busy. Hahanapin mo kung saan ka nababagay, kung anong gift ng Lord sa'yo. Amen? Amen? So, dahil dito sa pangatlo, yung sa deep, hindi, parang hindi ako mahal ng Lord kasi ang hirap ng buhay. Please, dito na po ako magtatapos. Hindi porket pangit ang sitwasyon o dumadaan ka sa pagsubok ay hindi ka mahal ng Panginoon. Sometimes you are facing hardship dahil tama yung ginagawa mo. Amen. Parang nakita ko to sa minsan pinost ni RJ sa group chat namin, Jay? No? Sinabi ni Steven Prado, di ba? Sometimes you are facing hardship, listen carefully. You're facing difficulties. You're facing problems, hindi dahil mali yung ginagawa mo. Sometimes, tama yung ginagawa mo, kaya binibigyan ka ng pagsubok dahil nakikita ni Satanas, umaabante ka sa iyong spiritual life, hinahadlangan niya yun para ikaw ay huminto sa pagsunod sa Diyos. Amen? Kaya kung ikaw, habang lumalapit sa Diyos, listen carefully, habang lumalapit ka sa Diyos, bumibigat ang sitwasyon, hindi dahil mali ginagawa mo. Hinahadlangan ka niya kasi pag ikaw ay uminit, pag ikaw ay ginamit ng Diyos, ikaw ang isa sa mga gigiba ng kuta ng kalaban. Kaya pag ikaw ay humaharap sa problema, magpuri ka sa Diyos. Pag ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok, lalo ka maglingkod sa Diyos. Dahil mayroong ginagawa ang Diyos. At ito yung pagkakataon na to. Ikaw ay palalakasin, tutulungan, ingingatan at pagpapalain ng Panginoon. Magpatuloy lang tayo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? That's unconditional love is unchangeable. Sabihin niyo, unchangeable. Hindi nagbabago ang Diyos. Tayo lang ang nagbabago. Bakit nagbabago? Umaatake ang kalaban eh. Kaya don't be changeable. Dapat kung ang Diyos ay unchangeable, we become Christian that unchangeable in our service, in our love to
to God. Amen? Kailangan hindi rin tayo nagbabago. Pero bakit ganun, Pastor? Ang daming pagsubok, napangihinaan din ako ng loob. Hindi. Magpatuloy ka. Remember, sabi ni Pastor Celso, nakaraang linggo, anong oras ang pinakamadilim sa gabi? Ang oras na pinakamadilim sa gabi ay yung malapit ng magliwanag. Amen. Totoo yan. Bago lumitaw ang araw, yun ang pinakamadilim na gabi. Kasi wala nang moon. Wala nang moon. Araw na. Kaya pag ang buhay mo'y dumadaan sa kadiliman, kahirapan, mga pagsubok at problema, mga kapatid, malapit na magliwanag. Amen. Mga kapatid, tatanggap ka na ng pangako ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, mararanasan mo ang matinding pagkilos ng Panginoon kasi dumadanas ka na ng matinding pagsubok ngayon. Magpuri ka sa Panginoon. Amen? Minsan nagpupuri ka dahil mabigat ang sitwasyon. Minsan magpuri ka dahil hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Amen? Minsan lumulod ka, umiiyak ka, Lord, grabe yung pagsubok ko. Hindi. Iiyak ka dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Amen? Amen? Buhay ba ang Panginoon natin? Ganon tayo kamahal ng Panginoon. God's unconditional love is unchangeable.